Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon kung saan ang ating kita ay tila hindi sapat para sa ating mga pangangailangan. Pero paano nga ba tayo makakaiwas sa utang kahit maliit ang ating kita? Narito ang ilang mga tips na nakuha ko sa aking karanasan. Una, mahalaga ang tamang pag-budget. Isipin mo ang iyong kita at hatiin ito sa mga pangunahing gastusin. Maglaan ng pondo para sa pagkain, kuryente, tubig, at iba pang mahahalagang bayarin. Huwag kalimutan ng savings. Kahit maliit, ang pag-iipon ay makakatulong sa mga hindi inaasahang gastos. Subukan mong magtabi ng kahit 10% ng iyong kita. Sa paglipas ng panahon, makikita mong lumalaki ang iyong ipon. Pangalawa, iwasan ang mga impulsive na pagbili. Madalas tayong nadadala sa mga sale o promo. Bago bumili, itanong mo sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi, mas mabuting ipagpaliban ang pagbili. Maglaan ng oras para mag-isip kung talagang kailangan ng isang bagay. Pangatlo, alamin ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Minsan, naguguluhan tayo sa pagitan ng kung ano ang kailangan at kung ano ang gusto. Mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga. Kung may mga bagay na hindi mo naman ginagamit, bakit hindi mo ito ibenta? Makakatulong ito sa iyong budget at makakakuha ka pa ng extra na pera. Pang-apat, maghahanap ng mga alternatibong paraan para kumita. Kung may talento ka sa paglikha, subukan mong magbenta ng mga handmade crafts o mag-freelance online. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-aalaga ng mga bata o pag-aalaga ng mga hayop ay maaari ring pagkakitaan. Ang pagkakaroon ng extra income ay makakatulong upang hindi ka maipit sa utang. Panglima, maging matalino sa paggamit ng credit. Kung kailangan mong gumamit ng credit card, siguraduhin kayang-kaya mong bayaran ito sa takdang panahon. Ang mga interes ay mabilis na nagiging malaking halaga. Kung maaari, iwasan ang paggamit ng credit para sa mga bagay na hindi naman kailangan. At syempre, huwag kalimutan ang komunikasyon. Kung may mga bayarin kang hindi kayang bayaran sa takdang panahon, makipag-usap sa iyong creditor. Mas madalas, handa silang makipag-ayos kaysa sa magpabaya ng utang. Ang pagiging tapat ay mas mabuti kaysa sa pagtakbo sa problema. Sa huli, ang pag-iwas sa utang, kahit maliit ang kita, ay hindi madali, pero posible. Sa tamang diskarte at disiplina, makakamit mo ang financial freedom na iyong pinapangarap. Magsimula ka na ngayon, at unti-unting makikita ang pagbabago sa iyong buhay.